sa gabing ito. But before we continue, tayo po ay manalangin. Panginoon at aming dakilang Diyos na sumasalangit, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Pinupuri po namin kayo at dinadakila, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay dinala ninyo dito pang magbahagi ng mga salita mo at mga pagpapala, gayon din ang mga salita na inilagay mo sa puso ko. Isang gawain mo, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Panalangin ko, Panginoon, ang oras na ito na inyo pong gagamitin para mabigyan ng kaluwalhatian ng pangalan mo. Amang banal, lumalapit po ako sa inyo na may pakumbabang puso. Hinihingi ko po ang tulong at gabay ninyo na pagpapalain mo kami na may tataas ang pangalan nyo. Dakilang Diyos, lumalapit po kami na inyo pong pagpapalain na mensahe ninyo na mangungusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na hindi makapagsalita ng mga bagay na wala sa katotohanan, bunsod ng sariling kaisipan. Talangin ko, Panginoon, ang banal na Espiritu lumukob sa akin na makapagsabi ako ng mga katotohanan na magbabago sa aming mga paglilingkod sa inyo, sa aming pananaw at sa aming pagkilala sa inyo. Gayon din sa aming paghahayo, Panginoon, bilang mga Kristiyano, na makapag-akay kami ng kaluluwa at makapagdala kami ng mga mananampalataya sa paanan ninyo, na siya maglilingkod para sa kaluwalhatian ninyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw po mabigyan ng kaluwalhatian. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So mga kapatid, pinapaalalahanan ko po kayo, hindi po ako galit, ha? May kalakasan lang po talaga ang boses ko. Kaya baka ma-offend ko po kayo na hindi po kayo napagsisigawan. Patawad po, hindi po ako galit o wala po ako sa puder na insultuhin kayo o sigawan, no? It's just that my voice ay ganito po talaga, no? Ganito po talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero talaga pong may kalakasan ang boses ko. Siguro dahil ang pangarap ko po talaga ay maging military, Air Force, pero nag-take ako ng PMA exam, pasado ako sa exam, bagsak ako sa height. So mabuti na lang na bumagsak ako sa height dahil ang mga eroplano natin, dahil Air Force ang gusto ko, nagbabagsakan. So, baka hindi rin ako matuloy. Pero talagang pangarap ko ang maging sundalo. Naging sundalo pa rin naman dahil sundalo pa rin ang Panginoon. At naging piloto pa rin ako dahil meron akong sasakyan na minamaneho. Pilot pa rin. So, purihin ng Panginoon at nandito ako nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia na makikita natin sa ating projector screen ngayon sa Mark chapter 8. Alam kong alam na ng bawat isa sa atin ito o maraming beses nyo na narinig ang mensaheng ito, pero sa biyaya ng Panginoon, hinihiling ko po ang banal na Espiritu na sana makakuha muli tayo ng mga turo at aral na magbabago sa ating paglilingkod at pananaw sa bagay na ito. Lalo na may kinalaman sa paghayo at pamamalakaya. Sabi dito sa verse 36 ng chapter 8, "For what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall be the Son of Man be ashamed, and he cometh in glory, and his Father with his holy angel." Makikita natin dito, ito ay pangaral ng Panginoon sa panahon na siya ay nagmiministeryo at makikita natin ang mga priority ng mga tao sa bagay na ito. Pero makikita natin, pagtuunan natin ang pansin, ang katanungan na makikita natin dito na ano ang pakinabang ng isang tao, kamtin man niya ang buong mundo. Kung meron pong hindi mananampalataya na narito, hindi po namin kayo inimbitahan para baguhin ang relihiyon nyo. Dahil marami pong may relihiyon, pero walang relasyon sa Panginoon. Marami pong taong may relihiyon at may Diyos sa kanilang mga nguso, pero walang Diyos sa kanilang puso. They were just Christian in name, but not in nature. Naisa sa isang tabi po ang mga mahalagang bagay, o ang pinakamahalagang bagay. Pinagtutuunan natin ang mahalagang bagay
Pero hindi natin napagtutuunan ng pansin ang pinakamahalagang bagay. At ito po ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon, na ano ba ang pinakamahalagang bagay dito sa lupa? Para sa atin, pwedeng pamilya. Pera, siyempre sa mga dalagat binata, magkaroon ng asawa. Sa bawat individual na naghahanap na may mga trabaho, gusto magkabahay. Legal yan. Hindi na makapagtapos ng edukasyon. At ma-maintain ang ating mga luho pagka minsan, o travel, bagong cellphone, sasakyan, at kung ano-ano pa. Siyempre, kailangan din natin magkaroon ng kaibigan. At matupad ang ating mga pangarap sa buhay. Lahat yan na nabanggit ko ay hindi illegal at hindi masama in its nature. Pero alam nyo ba, meron po ang pinakamahalagang bagay dito sa lupa. At ito ay ang kaluluwa ng tao. Bawat narito po ngayon na nakaupo at nasa harapan ko, alam kong may kaluluwa. At bawat isa po sa inyo at bawat isa po sa atin ay mahalaga po sa Panginoon. Dahil diyan po namatay ang Panginoon dahil sa kaluluwa mo at kaluluwa ko. Mahalaga po na maintindihan natin ang bagay nito. Sa verse 36, makikita natin, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ano nga ba? Ano nga po ba? Hindi ba basag ang boses ko? O basag talaga na ang boses ko? Mapapahamak po ang kaluluwa natin. Kahit kamtan man natin. Sa verse 37, may tanong uli, sapagkat ano ang maibibigay? Ano naman? Okay, naging iyo nga ang daigdig. Ano naman ang maitutumbas mo sa kaluluwa mo? Hindi ko po na-interview si Bill Gates. One time po, si Bill Gates po yan. Sa isang isa sa Bill Gates sa pinakamayamang tao. Alam to ng maraming nakakaintindi sa computer, no? Mayaman siya dahil sa Microsoft. Isa siya sa pinakakilalang tao sa buong mundo at nagtamo ng angking talino, no? At sabi ko dito, halos lahat nakamtanan niya. Pero hindi pa lahat nakamtan niya. Halos lang, pero hindi pa lahat. Ito yung bahay niya. Ganyan po kaganda. Sino nangangarap na ganyan? No? Yung nasa dito, yan po ang harapan ng bahay niya. At yung nandito, yan po ang likod ng bahay niya. Hindi po ako nakapunta dyan. Napuntahan ko lang sa internet yan. At kung titingnan mo yung bird's eye view ng kanyang bahay, yan na makikita niyo po. At makikita ninyo, kung ang dollar ay 43 o 44 ngayon, iyan ang worth ng value ng kanyang bahay. That's 2 billion, 200 million. Tama po ba? Sa mga galing sa Mr. Accountant. Tama po ba? 2 billion, 2 million. 2.2 billion. Ha? Yan. $50,000 Tumataginting, no? Mayaman. Ang aquarium, butanting ang laman. Tayo, mga aquarium natin, butiti laman. No? Ang sasakyan, stretch. Siya lang ang nakasakay. May sariling refrigerator. Tinan nyo naman yung banda rito. Kala mo may sariling shipping lines, may sariling port. Grabe. At hindi ka basta-basta makakapasok. Protektado yan na mga gadget at saka may mga instrument na pag pumasok ka dyan, magloloko kung anumang makina meron ka. You cannot go even sa top, magloloko ang helicopter mo. So, walang nangangahas. Lalangoy ka dyan, may mga devices na matutunaw ka na lang bigla o mamamatay ka at lulutang. Dahil sa may mga laser na something na magdidetect kung may kalaban. Si mayaman. So, he's not an issue here. But I'm going to point something in here. Si Bill Gates po, I consider natin for the past 25 years, 1975 na-discover ang Microsoft, i-assume natin nagtatrabaho siya ng 14 hours per day. Kung i-divide natin yan, kumikita siya in just a minute of $300 per seconds. Wow! Big money! Kaya ang pera niya from 100 million goes up
to 54 billion. Wow! Walang sinabi si Napoles. No? Now, let's pretend kung si Bill Gates maglalakad at nakakita siya sa daan ng $100, hindi niya iyuyuko ang tuhod niya para damputin ang $100 that is equivalent to 43,000 pesos kung 43 dollars. Dahil kung magpapatuloy siya, he can gain even more, something 10 million within 14 hours of work. Nakukuha niyo ba ang punto? Mataas! Kaya hindi siya mag-aabala na iupi ang tuhod niya para damputin niya dahil kung magpapatuloy siya, mas malaki ang kikitain niya. Can you imagine? Mag-aabala ba siya sa'yo para pakinggan ang gospel mo? Now, look at this point. Sa interview kay Bill Gates, may nagtanong sa kanya, sabi ni Frost, I sometimes say to the people, do you believe that there is God? Or do you know that there is God? And would you say you don't know? Sabi ni Gates, in terms of doing things, I take fairly scientific approach, no? As to how things happen and I don't know if there's God or not, but I think religious principle are quite valid. Matalinong tao, pero walang alam at pagkakilala kay Kristo. Nakalulungkot pong isipin ang katotohanang taong merong kayamanan, pero hindi niya alam kung sino ang nagpayaman sa kanya. Marami taglay niya ang karunungan na wala ang marami sa atin, pero hindi niya nakilala ang Diyos na nagbigay sa kanya ng karunungan. Ganito po nabubulag sa katotohanan ang maraming tao sa ating lipunang ginagalawan na hindi nila kilala ang Diyos na nangangalaga sa kanila. Pansinin niyo pag may kausap kayong tao, sasabihin nila, yung nasa taas. Gaya ganun ang turing nila kasi wala silang relasyon. Nasa taas ang buwan, nasa taas ang ibon, nasa taas ang ulap. Sino sa taas at alin sa taas? Nakuha niyo po ba? Pero pag may Kristo ka, ang sasabihin mo, it is because I have God. I have my God. Hindi mo sasabihin, may nakabitin dyan o meron dyan. Isa sa kinaiinisan kong palabas, yung palabas My Bro, alam niyo ba yon kung sino ang tinutukoy nun? Tinutukoy nun ang Panginoon. It's a blasphemous na pelikula na My Bro. Broadband. No? Ginawa nila, ginalan, ang pangalan ng Panginoon is name above all name, pero ang tingin nila is just bro. Napakawalang galang. Ganito po nakalulungkot ang kasalukuyan sa ating mga, sa marami sa atin. Honestly, aminin po natin, na maski sa kabuuhan ng mga Kristiyano, marami po mga Kristiyano ang walang galang sa Panginoon. Hindi ko, I may say na walang galang, is that mababaw ang pagtrato ng galang. Ang lolo ko po ay Supreme Commander ng NPA. Kapag ako kinausap ng lolo ko, haharap ako sa kanya, hindi ako basta tatalikod paglayo ko sa kanya. Hahakbang ako ng malayo, at saka ako tatalikod. Dahil oras na pagharap ko sa kanya, tumalikod ako, babarilin niya kaagad ako. Ganon kalaki ang galang namin sa Supremo. Tao lang yun. Kapag nagpatawag ang lolo ko ng meeting, at late ka, babarilin kayo ng daran. Magpapuputukan kayo dito. Patawad po. Paano kung sa Kristiyano gawin ng Panginoon yan? Ang late, kikidlatan. Maraming Kristiyanong tatamaan. Kaya po nung tinawag ako ng Panginoon at nung kinausap ako ng Panginoon, dahil kahit kailan hindi ko pinangarap maging pastor, naririnig ko sa mga missionary, mahirap, puro talbos, kamote, kamatis. Bakit ako magpapastor? Kaya nung hinamon ako sa missions conference,
Humayo kayo, mag-mission kayo, sumuko kayo. Sabi ko, Pastor, talagang kinumpronta ko yung pastor. Pastor, mahahamunin mo kang pumunta sa mission, tapos ituturo mo sa amin, talbos kamutit kamatis. At that time, nasa computer industry, I'm already earning 30,000 per month. Network administrator ako sa IBM noon. Tapos, susuko ako sa Panginoon. Isusuko ko ang 30,000 ko sa walang katiyakan. Alam niyo po ba, nung nasa computer ako, 30,000 pesos per month ako. Pero, mas malaki ang utang ko. Nung nasa Gospel Light ako, 3,000 pesos ang love gift ko per month. Ang laki-laki ng savings ko. Maniwala kayo, ikinasal ako, 150 pesos lang ang nasa wallet ko. Hindi po biro yan. 150 pesos ang nasa wallet ko. Nairaos ang kasal sa biyaya ng Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na sasamahan niya ako sa araw ng kasal ko. Hanggang sa ministry na ito, sinamahan niya ako. Kaya wala pong masama na maglingkod sa Panginoon, wag po kayo ito po marami sa ngayon na nagiging alipin ng kahirapan at kaguluhan ng buhay sapagkat marami pong hindi nakakikilala sa Panginoon o hindi nila talaga kilala ang Panginoon. Maski mga Kristiyano, hindi maipagkatiwala sa Panginoon ang kanilang sarili. Kumusta po tayo bilang Kristiyano? May tinamaan na po ba? Bato-bato sa langit, tamaan, buti nga. I love you, my brethren. Mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo. Straightforward po ako magsalita. But hindi ko po sinasabi ito na may pang-iinsulto sa inyo. I mean what I say lovingly. And I love you. Ganyan po ako magmahal sa mga miyembro namin. Wala ako sa posisyon na insultuhin kayo, hindi ko kayo mga miyembro. Naimbitahan lang po ako ni Pastor Jun. Pero by God's grace, sinaasahan ko na magiging pagpapala po ako sa inyo. Napuntahan natin ituloy ito. Noong January 1996, na-interview ulit si Bill Gates ni Isaacson sa kanilang pag-uusap. Is there a special something divine about human soul? Ang sagot ni Gates, I don't know. Di niya alam. Grabe. Mayaman, di niya alam kung may kaluluwa siya, wala. Nakakalungkot pong isipin. Kaya po wala siyang pagpapahalaga sa Panginoon dahil maski sa sarili niya, hindi niya alam kung may kaluluwa siya. Subalit sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na sapagkat mapapakinabangan ng isang tao kumakamtan man niya ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, kumusta po kayo? Bawat isa sa atin may kaluluwa. Bawat isa po sa atin may pamilya. Mga magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan, may pamilya po tayo. Kumusta po ang kalagayan nila? Ang kaluluwa po nila ay mahalaga. Mga nanay at tatay, kumusta ang inyong mga anak? Sa aking pagiging pastor for 4 years po akong pastor, sa 13 years as full-time worker, 23 years as Christian. Marami po mga nanay ang lumalapit sa akin. Bakit ganun, pastor? Nagawa ko ng lahat. Bakit ganito ang nangyari sa anak ko? Sabi ko, talaga po? Nagawa niyo na lahat? Oo, nagawa ko na lahat. Well, kailan huli kayo nag-usap ng anak niyo? 6 months ago. Hindi nyo pa lahat nagawa. Kasi hindi nyo nabibigay ang time. Nakonsultan nyo na ba ang kanilang kalagayang espiritual? Ano po bang pinagkakaabalahan nila? Saan ba nila itinutuon ang kanilang mga oras? Mga nanay at tatay, paglipas po natin sa daigdig na ito, maiiwan ang mga anak natin at hindi na natin sila magagabayan. Kung ngayon pa lang, nakikita tayo ng lihis at hindi tamang pagpapasya nila, na naandyan pa tayo na ikita nila, lalo na pag wala na tayo. Kaya pakatiyakin po natin na sila ay ligtas at makakilala sa Panginoon. Akayin natin sila sa Panginoon, o baka naman po, kaya hindi sila natatakot sa Panginoon dahil hindi nakikita sa atin ang pagkatakot sa Panginoon.
hindi nakikita sa buhay natin na mahalaga sa atin ang Panginoon. Tanungin po natin ang ating sarili. Tingnan po natin ang ating mga anak. Meron pong kaluluwa ang bawat isang yan. Sa Matthew 36, makikita natin ang pinakamahalagang bagay sa lupa ay ang kaluluwa ng tao. Dahil ang tao ay totoo pong may kaluluwa. Marami po dyan sa labas, mga lumalakad pero mga patay na kaluluwa. Mahalaga po sila sa Panginoon. At lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay pakinabang kung ano mapapakinabang kung mapahamak nila ang kaluluwa. Mga nanay at tatay, I assume na wala kayong mga problema sa mga anak ninyo. Kahit maibigay nyo ang pinakamagandang gadget, cellphone, laptop, sasakyan, magandang bahay, kung ang anak nyo naman ay nai-engage sa premarital sex, drug addiction, pagkakating sa klase, bulak-bulero, hindi makatapos, 4 na taon na, first sem pa rin. Hindi nyo ba nakikita ang pangamba noon, mga nanay, tatay? Kahit nyo po mabigay sa kanila o madala sila sa isang prestihiyosong eskwelahan, kung wala silang Panginoon at walang pusong nagsisisi, ang lipunan natin ngayon, patawarin nyo po ako, pinapauna ko na, ang lipunan natin ngayon, palasak sa korupsyon o sa Tagalog, kabulukan. Sapagkat ang ating pong mga simbahan ay hindi nagtuturo ng katotohanan, mixture po at kinukurap ang salita ng Diyos. Kaya po may mga pamilyang kurap din ang panuntunan, kaya nagdadala ito hanggang sa paaralan at pag may trabaho, korupsyon ang kahinatnan. Bantay lang po kung ang sambahayan ay may takot at nahubog sa kagandahang asal. Lalabas yan sa lipunan, mag-aaral at mamumuhay na may takot. Kaya po, wala pong korupsyon sana. Hindi may iwasan yun sapagkat likas sa ating puso ang pagiging makasalanan. For from within, nanggagaling po ang masamang pita ng laman. Pagnanasa, pagpatay, Matthew 19 po. Pangangalunya. Ano po ang pakinabang? Kung may provide natin ang lahat ng ito, kung mapahamak naman, ito po ang grabe ang lungkot ko. Kapag nakakita ako ng mga nanay o tatay na inihahanda ang future ng anak, binibili ng educational plan, ipinaglalaan sa magandang paaralan, ipinapagawa ng bahay, pero kailanman hindi hinahanda ang bata sa future. Magkaiba po yung inihanda natin, yung bata sa future at inihanda natin yung future sa bata. May mga pinsanin po ako na ibinili ng tiyahin ko sa mga prestihiyosong eskwelahan, pero wala po akong kahit isang pinsan na nakatapos ng pag-aaral. Dahil ang mga puso nila ay hindi na ihanda sa pagkatakot sa Panginoon para tuparin ang future nila. Hindi ba nakakalungkot yon? Kung meron dito sa church, ganyan. Mga nanay at tatay, mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo. Baka po mapahamak ang mga anak nyo. I'm already 40 years old. Namatay ang tatay ko at the age of 59. Kung pamarapati ng Panginoon na mabuhay ako ng 59, I only, ilang taon na lang ako meron? 40, 20, 19? Tama po ba, accountant? No, 40, 19 years old. Ano ang gagawin ko within 19 years? Sa buhay kong ito. Mga nanay, sigurado ako mayroong mas maedad na sa inyo. Sa akin, ilang taon na lang itatagal ninyo at magpapatuloy po ang ating mga anak. Paano po kung walang takot sa Panginoon yan? God will visit them unto the 3rd and 4th generation. Sipin nyo, paglipas nyo, doon magsisimula ang kalbaryo ng mga anak nyo.
papaluin sila. Dahil hindi natin sila naakay sa pagkatakot sa Panginoon. Ang kaluluwa ang higit sa pinagsamang-samang yaman sa buong daigdig na ito. Wala pong maitutumbas, sabi ng Biblia. Ano ang maitutumbas mo? No? Sa kaluluwa. Walang katumbas po ang kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa ng tao ay higit sa pinagsama-samang yaman ng mundo. Kagaya ni, sino ito? Bill Gates. Isama natin dyan si Henry Ford. Isama natin dyan ang Aurelion Marcos, yung kanyang mga gold bar. Si Ayatollah Bolkiah ng Brunei at si Manny Pacquiao. Noong laban nila ni Hatton, 50 million per minute si Manny Pacquiao ang kinikita niya. Bawat naandito nun at nandito may bayad. Ang kaluluwa ng isang tao, kahit pagsamasamahin mo ang yaman nila, wala pong katumbas. Nakikita niyo ba ang kaluluwa ng mga kapitbahay natin? Sino dito walang kaibigan? Sino dito walang kaibigan? Sino dito walang kaibigan? Taas ang kamay. Kung wala kang kaibigan, may excuse ka na huwag ka magsulwining. Pero kung alam mo na may kaibigan ka, wala kang excuse para pag-pray nyo na mayroon kayong madala na upo dyan sa upuan yan. Bago matapos ang taong ito, pag-pray mo, Lord, tulungan mo ako na isa dyan ang paupuin ko. At pag nadala mo dito, ipag-pray mo na manatili siya nakikita mo dyan hanggang bumalik ang Panginoon. Alam nyo ba, tatapatin ko po kayo, tahimik po ako kanina nung pumasok dito. Nagkaroon po ako ng kakahiyaman. Kaunting inggit sa inyo. Ang ganda-ganda ng church nyo. Kami garahe lang, binabaha pa. Bahain sa amin. Sa inyo hindi kayo binabaha. Pag mainit sa amin, mainit talaga. Gusto ko nga magsando habang nagpipreach ako eh. Pero hindi pwede. Hindi po ako, mainit talaga. Pag maulan, malamig talaga. Kasi minsan nagpipreach ako hanggang tuhod ng tubig. Seryoso ako. Hanggat hindi ako tumitigil, hindi magsisialis sa mga miyembro ko kahit naandyan yan. Totoo! Hindi magsisialis yan. So, mahalaga po ang kaluluwa. Ang problema ng tao ay pinagpapalit ang manlilikha sa naglikha. O sa nilikha. Mas pinahalagahan ang material na bagay sa pinakamahalagang bagay. Yun ang kaluluwa. Meron akong temptation nung ako'y nakatapos na sa pag-aaral. Yung IBM, yung Planters Bank, yung BPI, ako po ang nag-network niyan sa buong Pilipinas. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng... Farmers lang ako eh. Iahon mo naman ako, Panginoon, sa buhay. Pag ganitong maulan, ang kapal-kapal ng putik dito sa puwitan ko, bakit nagsasaka ka eh? Diba? Maputik sa basakan. Buhat. Kaya hindi na ako lumaki. Buhat palay lagi eh. Sabi ko, Panginoon, gusto ko makaahon sa hirap. Nakagraduate ako ng aking kurso, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Sabi ko, Panginoon, kataksi lang ba ang isusukli ko sa iyo? Hindi na ba ako atin? Pero hindi ako naging masaya kahit malaki ang pera ko. Dahil alam ko na mayroon akong pinagkakautangan ng loob. Yun ay ang Panginoon. Utang na loob ko na naging professional ako, utang na loob ko pa na dahil buhay pa ako. Dahil alam ko na matagal na ako dapat patay dahil sa aking pagiging loko. Alam niyo, hindi naman ako magiging Kristiyano eh kung walang Kristiyano na nagtiyaga sa akin. Wala. Alam niyo ba, itong mukha ito, hindi ito palangiti. Hindi ito smiling face. Hindi ako palangiti. At saka, pag pogi ka, sasapakin kita pa. Nalamangan mo ako sasapakin ko talaga. Pag pangit ka, sasapakin pa rin. Kasi nakakainis.
Sira ang araw ko. Wala kang paglagyan sa akin. So, bawat araw naghaharap po ako ng gulo. Hindi maganda. Isipin mo, paano kung pulis ang kursunadahin ko? Hindi, patay na ako. Alam nyo, pinagtiyagaan ako ng isang tao na akayin ako sa Panginoon. Alam niya kung gaano ako kabasagulero. May Cebuano ba dito? May Cebuano po dito? Meron po ba? Ang mga Abinis po sa Cebu, kilala. Abinis po ako. Sa South kami, mayayaman ang mga Abinis sa Cebu. Sila lang yun. Di ako kasama doon. Sabi niya, may problema ka lang, kaya ka nagkaganyan. Which is totoo. Madalas po nag-aaway ang nanay at tatay ko. Kaya paglabas ko sa bahay, ang sino man ang masalubong ko, yun ang sinasapak ko. Nasa init ng ulo ko. Ano pinupunto ko? Bakit ko ito sinasabi na hindi ko dapat sabihin? Marami po na may mga problema at nadidilimang tao na nangangailangan na maggagabay. Kaya kailangan tayo po ay tanglaw at liwanag sa madilim na daigdig na ito, na inaayawan naman ng daigdig na ito. Dapat tayo manatili tayong ilaw. Tayo rin, ang kategori sa atin ng Panginoon, tayo rin ay asin. Hindi niya sinabing asukal. Bakit asin? Kasi we are living in a sin-sick, decaying world. Ano bang ginagawa ng asin? Preserve. Nung araw nung wala pang refrigerator, asin ang ginagamit. Ganito po ang katayuan natin mga Kristiyano. Tayo po ay mga tagapagpatutuo ng kaliwanagan ng Panginoon para ma-preserve sila sa judgment ng Panginoon. Ang problema, nahahadlangan ang gawain ng Panginoon dahil may mga Kristiyano na hindi umaasta na bilang Kristiyano. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, hindi problema ang Biblia. Hindi problema ang mga Kristiyano, ang iglesia, hindi rin problema si Kristo. Alam mo kung sino at anong problema? Ang Kristiyano. Nung narinig ko yun, ang laki ng iniwan sa puso ko. Taglay ko ang pangalang Kristiyano, ako ay pastor, at ako'y tinubos ng dugo ng Panginoon. Therefore, dapat umasal ako sa daigdig na ginagalawan ko bilang isang Kristiyano. Alam niyo po yung sasakyan dyan sa baba, yung malaki dyan, laki-laki pero lit-lit ng driver, ano? Bigay po yan. Yan ang kauna-unahan kong sasakyan. May mga pagkakataon na gagasgasin yan, sasalbahihin ako sa biyahe, kakatin ka, ibababaan ka ng windshield at duduruin ka, baba ka, away tayo! Hahamunin ang pagkalalaki ko, pero nonetheless, we have to act righteously. You have to behave. Dahil tanglaw at liwanag tayo. Tinatabi ko na lang ang sasakyan ko. At Lord, patawarin mo siya. Tulungan mo ako magpatawad, Panginoon. Galit ako ngayon, Panginoon. Hindi ako makapag-concentrate sa pagmamaneho ko. Puspusin mo ng pag-ibig ang puso ko. Kaya niya nasabi yun dahil unbeliever siya. O baka may problema siya, bigyan mo ako ng unawa na galing sa inyo. Huwag mo akong bayaan, Panginoon, na makontrol ng galit ko. Pagkatapos nun, kakadama ako ng ginhawa. Mahirap mamuhay sa daigdig na ito. Mahalaga ang sasakyan, pero hindi yan talaga mahalaga. Meron mas mahalagang bagay, yun ay ang kaluluwa. Kadalasan, winawalang bahala natin ang kaluluwa. Meron na ba kayo sana wala? Meron na bang kasaysayan ng church niyo na may nagbigti? Sa amin, I think last year, may isa akong kapatid ng miyembro namin, nagbigti. Alam niyo ano problema? Walang pang tuition lang. No, hindi pala last year. Ngayong pasukan, itong nakaraang pasukan. Gusto niyang pag-aralin yung kanyang anak. Walang pampaaral, nagbigti yung ama. Grabe! Alam niyo ba, ang daming tao may problema? Nangangailangan sila ng tulong ng Kristiyano. Nangangailangan sila na magmamahal na tulad ninyo. Tulad natin.
Alam nyo, kaya wala naniniwala sa mga, kapag nagsishare tayo ng gospel, kasi hindi nakikita sa atin ang pagmamahal. Sana, I'm sorry, sana makita sa atin lalo ang pagmamahal. Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Tayo mga buhay na Biblia na kanilang binabasa. Hindi nila kailangan ng NIV. Ano pa? Ang Biblia o Tagalog version o kung ano man. Ang kailangan nilang translation ng Biblia ay ang translation ng buhay mo mula sa Biblia. Gaano ka ba nabago ng Biblia na hawak mo? Mas binibigyan ng halaga ang pansamantala kaysa pangmatagalan. So makikita natin, anong mapapakinabangan ng yaman mo sa mundo kung mapahamak naman ang kaluluwa mo? Ito ay isang passage na makikita natin sa Luke chapter 16. Malapit na tayo matapos, I'm sorry. Malapit nang medyo humaba na. Sa Luke 16, meron dito kasaysayan ng isang talinghaga ng Panginoon na kung saan may isang mayaman na wala na halos mapaglagyan ng kanyang kayamanan. Sa verse 12, inisip niya sa kanyang sarili, sinabi niya, anong gagawin ko sapagkat wala na ako mapaglagyan sa aking kayamanan. Kaya sinabi niya, ito ang gagawin ko. Gigibain ko, maggagawa ko, magtatayo ako, at ililipat ko. No, lahat, ko. Pero first personal pronoun. At sinabi niya sa verse 19, sasabihin ko sa aking kaluluwa, eto na, kaluluwa ko maraming pag-aaring ng kamalig para sa maraming taon. Ang gagawin ko, magpapakasaya ko. Pagdating sa verse 20, ito ng judgment. Datapot sinabi ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang kaluluwa mo. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya? Gayon, ang mga nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili na hindi nagpapakayaman sa Panginoon. Ganito na ba ang sitwasyon natin? O, hindi pa man ganito. Papunta tayo doon. Tingnan natin ang mga katotohanan na nasa likod nito. Na ang taong ito ay wala ang Diyos sa kanyang pag-aari. Kaya ko sinabing walang pag-aari, walang Diyos sa kanyang pag-aari. Dahil nung marami na siyang pag-aari, ang ginamit niyang mga pangungusap ay puro first personal pronoun. Akin. Hindi niya tinanong, Lord, marami na akong pag-aari dahil sa'yo. Wala rin ang Diyos sa kanyang mga panukala o plano. Marami na ako. Lord, ano bang gagawin ko? Na-consider na ba natin ang Panginoon sa ating mga plano? Mag-aasawa na kayo. Nagko-consider kayo ng boyfriend. Sino kaya pwede? Kung natanong nyo na ba, Panginoon? Anong kurso ang kukunin nyo? Natanong nyo na ba ang Panginoon? Sa lahat ng mga plano natin, consider natin ang Panginoon. Dahil kung tayo may mga plano para isulat ito, may eraser ang Panginoon para burahin at baguhin ito. Makikita rin natin ang taong ito, wala ang Diyos sa kanyang pagsasaya. Masaya siya na marami akong ganito. Magpapakaligaya ako. Hindi niya sinasabing, ay salamat Panginoon, masaya ako dahil sa iyo. At ito makikita natin, wala rin ang Diyos sa kanyang pagpanaw. Paano nangyari yun? Ang Diyos nga ang may likha. Totoo, orchestrated at pilinano ng Diyos na tapusin na siya. Pero maging sa kabilang buhay, ang Diyos ay hindi niya kasama. Ito po ang pinakamasakit sa lahat ng isang tao na lumalakad sa lupa na akala niya siya'y marelihiyon at umatin sa church, akala niya siya'y sa langit pupunta. Kung hindi naman siya magsisisi sa kanyang mga kasalanan at hindi niya ito tatalikuran, nakakalungkot pong isipin na sa pagpanaw niyo at pagtalikod niyo sa daigdig na ito, sa impyerno pa rin po kayo pupunta. Dahil ang hinihingi po ng Panginoon ay ang pusong mapagsisi at pagtalikod sa kasalanan, hindi po relihiyon. Hindi po nangangahulugan na umatin kayo sa church o may church kayo na inaatinan, kayo ay sa langit na pupunta o kayo ay banal na. Bibigyan ko kayo ng illustration. Kapag kayo, halimbawa ito kunyari, ito malinis naman, alam ko, di ba? Pag nadikit tayo dito, nagiging malinis ba tayo dahil nadikit tayo sa malinis?
Hindi ano. Subukan natin punuin ito ng uling at grasa. Tapos madikit kami ni Pastor Jun na, lalo siya dahil mas madaling makita. Madaling mamamantsahan. Madaling mahahawa. Ito po ang pinupunto ko. Hindi ka mahahawa sa kabanalan kung ikaw ay makikisama sa pagtitipon ng mga banal. Pero madali kang mapupulyot at madidefiled kung kasama mo ang sanlibutan. Hindi nangangahulugan na ikaw umatin sa simbahan, ikaw ay Kristiyano na. Kailangan mong dumating sa punto ng pagsisihan ang sarili mong kasalanan at kilalanin ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon na bilang makasalanan bago ka makatiyak na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang taong ito. Hindi niya kinilala ang Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, sabi po sa Matthew 6:19, huwag kang magtipon ng mga kayamanan sa lupa dahil dito'y sumisira ang mga tanga at ang mga kalawang at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So, sa 6:20, mag-ipon tayo doon sa langit dahil doon walang magnanakaw. So, simulan po natin mag-impok ng yaman sa langit. Pahalagahan mo sa lahat, higit sa lahat ang kaluluwa. At huwag mong baliwalain ang mga bagay na hindi mo nakikita. Huwag mong ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na nasa iyo. Kasama dito ang pera, edukasyon, hanap buhay, trabaho, mga ambisyon at mahalagang bagay. Subalit, higit na mahalaga ang iyo pong kaluluwa. So, pakanin po natin yan, no? Mahalaga po ang kaluluwa. Mahalaga po ang kaluluwa dahil dito hindi namamatay. Makikita natin sa Matthew 28. No? Huwag kayong matakot sa mga nagsisipagpatay ng katawan datapwat mga pumapatay sa kaluluwa. Dahil ang kaluluwa mo ang pinakamahalagang bagay sa daigdig na ito. So, purihin po ang pagkabasa, pag-aaral natin ito, mga mahal namin mga kapatid, mahalaga po para sa Panginoon ang inyo pong kaluluwa. Save na ako eh! Ano pang gagawin ko? Alam niyo po ba? Okay, save na po tayo. May mga pagkakataon po na akala natin save tayo. Pero walang malalim na conversion, walang malalim na pagkakilala sa salita ng Diyos, kaya walang matatag na conviction. Dahilan, walang real conversion in life. Dahil walang real conversion ng buhay, walang change life. Wala pong change life. Mga mananampalataya, mga iniibig kong kapwa Kristiyano, sana po simulan po natin na mag-pray na mag-akay tayo ng mga kaluluwa dito. Pag-pray natin, gaya ng sinabi ko sa inyo, marami pong puwang dyan sa mga upuan na yan. Ipag-pray nyo na sana po dumating ang pagkakataon na isa sa mga pauupuin nyo dyan ay ang inyong madadala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, mahalaga po sa Panginoon ang kaluluwa. Huwag po ninyong baliwalain ang bagay na ito sapagkat mahal po ng Panginoon ang bawat tao. Mahal niya rin po kayo. So, dapat po natin maintindihan mahal tayo ng Panginoon. May bibigay ko sa inyong illustration. Hindi ko alam kung mapiperfect ko ito. Nakikita nyo to? So, hindi po ako dito kumain. Nakita ko lang po ito kanina. So, makikita natin na ganito po ang sitwasyon ng mga tao sa kasalukuyan. No?
Kadalasan po, ganito ang sitwasyon natin ngayon, na kung saan sinisira tayo ng sanlibutan, maski pamilya natin, no? Unfaithfulness between husband and wife, unfaithfulness ng mga anak, tapos puro po problema ng ang nangyayari. Pero alam nyo ba, sabi ng Panginoon sa John chapter 10, ako'y naparito, ay magnanakaw, ay naparito upang magnakaw. Pero ako'y naparito upang bigyan kayo ng saganang buhay, buhay na sagana at kasiya-siya. Pilit na sinisira tayo ng daigdig, inaayos naman tayo ng Panginoon. Mahalaga po maintindihan natin na marami pong sinisira na individual ang dyablo, pero inaayos tayo ng Panginoon. Maging bahagi po tayo ng magandang plano ng Diyos. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Purihin po ang iyong pangalan naman sa katapatan ninyo. Naway nangusap sa bawat isa ang mensahe sa gabing ito. Panginoon, napakarami pong kaluluwa ang hindi nakakikilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Marami po mga tao ang nag-aakalang siya ay Kristiyano. Marami po ang mga individual ang umaaten sa simbahan pero walang relasyon sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Panginoon, sana inyo pong buksan ang puso at isipan ng mga hindi pa nakikilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat nariyan po ang dyablo, pilit na sinisira ang buhay ng marami sa amin. Pero salamat, Panginoon, sapagkat ipinadaman niyo ang inyong pong pag-ibig sa amin, kahit nung kami makasalanan pa, ipinadala niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At ang pangako ninyo ay buhay na walang hanggang sa bawat sinumang nagtitiwala sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Panginoon, sana nangusap po kayo sa mga narito ngayong gabi. Ang mga individual na idinala nyo sa gabing ito, hindi po aksidente na sila'y narito, kundi pagkakataon na gamitin nyo sila para sa magandang plano ninyo sa inyo pong gawain, lalo na po sa simbahang ito. Nais nyo silang gamitin para lalong lumaganap ang inyo pong ebanghelyo sa lugar na ito. Nais nyo po silang gamitin ng mga kasangkapan ng inyo pong kaluwalhatian para maipahayag ang magandang balita at pag-ibig ninyo sa mga taong narito. Tulungan nyo po, Panginoon, ang mga narito na wala pang Kristo bilang sariling tagapagligtas. Kausapin nyo po sila, Panginoon. Sa oras na ito, sa mahal naming mga kaibigan at kakilala na narito, ikaw ba ay kinausap ng Panginoon? Nakita mo ba ang iyong sarili na merong kaluluwa rin at nangangailangan ka ng pagpapatawad ng Diyos? Nakita mo ba ang iyong sarili na nangangailangan ng paglingap ng Diyos? Kapatid, kaibigan, kakilala, inyo pong buksan ang inyo pong isipan sa oras na ito. At tawagin ko po si Pastor John na magbibigay pa ng mensahe. Mapila